Magandang araw para sa bawat isa. Hayaan yung talakayin natin para sa araw na ito ang ating usapin, Solving Drug Addiction. Muli ako ang inyong reporter ngayong araw, Rodolfo II A. Estepa, BSED, Sokstad, mula sa Eduquani. Ngunit bago natin masolusyonan ang problemang ito, bago natin malaman kung paano nga ba natin masosolusyonan ang drug addiction, kinakailangan mo na rin sagutin ang katanungan, what is a drug? Drugs are substances that change a person's mental or physical state. They can also affect the way your brain works, how you feel and behave, your understanding, and your senses. Ano naman ngayon ang pinagkaiba ng droga na ganito sa droga na ginagamit natin at iniinom natin para magamot ang mga karamdaman natin? Because then again, drugs are substances that change a person's mental or physical state. Ibig sabihin, halos wala itong pinagkaiba sa gamot na iniinom lang natin sa pang-araw-araw. Ano nga bang pinagkaiba ng pharmaceutical drug at illegal drug? Ngayon, in pharmacology, drug is a chemical substance, typically of known structure, which when administered to a living organism, produces a biological effect. A pharmaceutical drug, also called a medication or medicine, is a chemical substance used to treat, cure, prevent, or diagnose a disease or to promote well-being. Ibig sabihin, ang mga medical na gamot, ang mga pharmaceutical drug ay ginagamit para sa ikabubuti ng kalusugan ng isang tao. Paano naman yan nagkakaroon ng isang illegal drug? Nagkakaroon ng isang illegal drug kapag inabuso mo ang isang uri ng gamot. Marahil dahil ito ay meron tinataglay na depressants, suppressants, narcotics, hallucinogens at iba pa. Ngayon, ayon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, meron itong polisiya. It has the policy of the state to safeguard the integrity of its territory and the well-being of its citizenry, particularly the youth, from the harmful effects of dangerous drugs on their physical and mental well-being, and to defend the same against acts or omissions detrimental to their development and preservation. Ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ay nagtataglay ng 13 articles and 102 sections, instituting the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, repealing Republic Act No. 6425, otherwise known as the Dangerous Drugs Act of 1972, as amended, providing funds therefore and for other purposes. Mula sa mga bisa ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, binibigyang bisa ng pamahalaan ang pagkakaroon ng mga anti-drug abuse policies, programs, and projects nang sa gayon maiwasan ang pagkalat, pagbebenta, at paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ngayon, pag sinabi nating illegal drugs, ito ay yung inaabuso mo, yung gamot na tinitake ng isang tao. Pero ano nga ba ang mga commonly abused drugs? According to 2012 Statistical Analysis of Dangerous Drug Board ng Pilipinas, these are the most used drugs of 2012 in the Philippines. Number 1, methamphetamine hydrochloride, pero mas kilala sa tawag na shabu. Methamphetamine hydrochloride or HCl is a type of amphetamine. Ang shabu is a white odorless crystal or crystalline powdered with a bitter numbing taste. Ang droga na ito, ang shabu, ayon sa Dangerous Drug Board, ay nakakuha ng 91.80% ng total emission noong 2012. Ang methamphetamine hydrochloride ay isang uri ng droga na tinatawag din bilang poor man's cocaine. Tinatawag din ito bilang ubas, siopaw, sha, and ice. Dahil ito ay nagbibigay sa isang tao ng addiction pag ito ay natikman mo, dahil ito ay nagtataglay ng mga depressants at gayon din ay nagbibigay ng excessive energy katulad ng mga cocaine at ecstasy. Next is cannabis o mas kilala sa tawag na marijuana. Ang cannabis or marijuana refers to the dried leaves, flowers,
stems and seeds from the Cannabis sativa or Cannabis indica plant. The plant contains the mind-altering chemical THC and other similar compounds. Ang cannabis naman o marijuana ayon sa Dangerous Drug Board ay nagtaglay ng 26.29% of total emission noong 2012. Ang cannabis o marijuana ay nagbibigay ng kakayahan sa isang tao ayon sa mind-altering chemical nito na maapektuhan ng pag-iisip niya, isang uri ng hallucinogen na nagbibigay sa isang tao ng kakaibang uri ng pakiramdam at kakaibang uri ng mental thinking. Next is inhalants. Inhalants are things that are breathed inhaled, to give the user an immediate rush or high. Sa madaling salita, ang inhalants, nagtataglay din sila nagbibigay din sila ng excessive energy kapag sila ay nasisinghot at ito ay nakakapagbigay ng addiction sa taong iyon. Ang best example ng inhalants ay ang mga sumusunod. Ang mga solvents, glues, cement, glue, and rugby. Ang mga ito, kagaya ng cement, glue, or rugby, ay nagtataglayan ng mga chemicals na nakakaapekto sa pag-iisip ng isang individual at nagbibigay sa kanya ng immediate rush or high, kaya ito nakakapag-addict sa kanila. Sa Pilipinas, nagkakaroon nga ng mga katawagan sa mga kalye, mga rugby boy, batang solvent, dahil sa kanilang pagtitake ng mga inhalants na katulad dito. Ang problema sa mga inhalants, madali silang ma-access dahil napakaraming chemicals gaya nga ng glues, solvents, and rugbies ang nagtataglay ng mga chemical na nakakapagbigay ng immediate rush or high sa isang tao. Next is cocaine. Cocaine is a powerfully addictive stimulant drug. Cocaine is a powerfully addictive substance that can alter brain structure and function if used repeatedly. Sa madaling salita, ang cocaine ay nagbibigay ng kakayahan sa isang tao na magkaroon din, kagaya ng sa marijuana, ng mind-altering chemicals or hallucinogens. At bukod pa doon, ang cocaine, hindi kagaya ng ibang mga droga, ay natitik na ng mga tao sa loob ng napakahabang panahon. For thousands of years, people in South America have chewed and ingested coca leaves or erythroxylon coca for their stimulant effects. Ang purified chemical nito, ang cocaine hydrochloride, ay nabuo noong 100 years ago at noong 1900s. Ginamit ito para sa mga medicinal purposes, pampamanhid, pampatulong para sa mga tao nagkakaroon ng anxiety, at iba pa. Pero natuklasan ng mga researchers na nakakapag-alter ito ng brain structure kapag nagagamit ng paulit-ulit. Next is the MDA o mas kilala sa tawag na ecstasy. Ang MDA o ang methylene dioxymethamphetamine, commonly known as ecstasy, and Molly or Mandy, is a potent emphatogen and entactogen with stimulant and minor psychedelic properties, primarily used for recreational purposes. Kilala din bilang party drug, ang ecstasy ay nagbibigay ng kakaibang energy, excessive energy din, excessive high sa taong nagtitake nito. Ito ay meron two forms, pills and powder. Kung saan ang mga pills ng ecstasy ay may iba't ibang uri ng logo at iba't ibang uri ng kulay, kagaya ng makikita nyo sa inyong upper right at lower right. Next ay ang prescribed drugs. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ang mga illegal drugs ay mga gamot lamang na inaabuso ng isang tao, kaya ito nagiging illegal. Ibig sabihin, kahit ang mga prescribed drugs ay posible pa ring maging illegal drugs o maging addictive drug. There are many ways you can get addicted to medicines like alcohol or nicotine. Some medicines make you feel good and create a powerful urge to use them again. Ang paggamit ng mga prescribed drugs bilang addictive drugs ay nakadepende sa gamot.
maaari itong magdulot ng mga withdrawal symptoms. At kapag nagkaroon ito ng mga withdrawal, ito ay nagkakaroon ng malaking pinsala sa mental and physical state ng isang tao. Ngayon, merong dito sa Pilipinas na 2 prescribed drugs na naabuso ng tao. Ito ay ang benzodiazepines o diazepam at ang nalbuphine hydrochloride o Nubain. Ang benzodiazepines o diazepam ay makikita ninyo sa inyong upper right. Ito ay unang minarket bilang Valium at nagsisilbing isang anxiolytic. Gumagamot ito ng mga karamdaman katulad ng anxiety, seizures, alcohol, withdrawal symptom, insomnia at iba pa. Pero dahil isa itong depressant o pampakalma, kapag itinitake ito ng isang tao, nakakaramdam siya ng kakaibang relaxation sa kanyang muscle and mental state. Dahilan kaya nagkakaroon siya ng addictive urge na mag-take ulit nito kahit hindi naman kinakailangan. Ang next na makikita ninyo sa inyong lower right, ang nalbuphine hydrochloride o Nubain, isa itong narcotic pain reliever na ginagamit para tanggalin ang mga moderate to severe pain. Ito ay ginagamit after surgery or after childbirth para mawala yung sakit kasi matindi nga naman ang sakit na tatamuhin mula sa mga ganong uri ng occurrences. Pero dahil ito ay isang uri ng opioid o opium, nagkakaroon din ito ng addictive tendency dahil isa itong uri ng narcotics. Ngayon, ano naman ang mangyayari kapag na-addict ka na sa droga? Ito ay ang characteristics of a drug addict. Ngayon, hindi dahil addict ka sa droga, isa na lang itong bagay na madali mong takasan o madali mong lagpasan. Hindi. Dahil ang drug addiction, kahit delikato ng willpower mo para mapunta ka sa bahaging ito, sa oras na mapasailalim ka na sa drug addiction, napakahirap ng umalis. Because then again, drug addiction is a chronic brain disease. In addition to its physical aspects, dependency on drug affects mood, shapes perception, and changes behavior. Sa pagtitake ng droga, aari ka maging isang drug addict at makita mo to sa 2 simptomas, either physical or psychological, emotional symptoms. Unahin natin ang physical symptoms. Ito ay ang craving and withdrawal. Addicts go from wanting drugs to needing them in order to feel well. And if those needs are frustrated, they will begin to experience withdrawal symptoms within a few hours of their last dosage. Sa madaling salita, sa oras na maging addict ang isang tao, hahanap at hahanap siya ng droga. At kapag nilayo mo siya sa droga, hahanap at hahanap siya ng paraan para makakuha ulit nito. Next is growing tolerance. As their dependency progresses, drug addicts must consume larger quantities of their drugs of choice to experience the same effects. Dahil nga naging addict na siya at hanap na siya ng hanap dito, nagnanais na din ng isang drug addict na mag-take ng malalaking amount ng drugs para maramdaman niya yung effects na naramdaman niya nung una niya itong i-take. Dahil nga pahina ang bisa ng isang droga, kapag natitake mo to, magtitake ka ng mas maraming amount ito para maramdaman mo yung same effect. Next is change in appearance. Some of the outward signs of drug abuse include excessively dry or bloodshot eyes, dilated pupils, tooth decay, significant weight loss, pale skin, hair loss, and the presence of sores that won't heal. Ito yung kadalasan sinasabi ng isang tao kapag nakakita sila ng tao na, ay, ang putla-putla niya, ay nangangayayat siya, ay nalilinaw na yung ngipin niya, mukha na siyang namamatay, nanginginig-ginig ang paggalaw niya. Dito nila nasasabi yung ideolohiya nila na, ay baka addict ito, ay baka may sinisinghot ito. Kasi ang mga drug addict, nagtataglay talaga sila ng ganoong physical structure kapag masyado nang napapatagal, masyado nang nagiging malala ang pagkalulong nila sa droga. Next, more frequent illnesses.
Drug abuse damages immune system functioning and alters body chemistry in multiple ways. This makes drug addicts more prone to colds, flus, pneumonia, allergy attacks, bacterial infections, and a host of other potential illnesses or diseases. Sa madaling salita, humihina ang immune system ng isang tao kapag siya ay nagtitik ng droga dahil napapahina nga nito ang pangangatawan ng tao dahil sa epekto nito at bukod pa doon dahil sa nagsisimula ng hindi kumain ng tao o nagsisimula na siyang hindi matulog ng maayos, dahilan kaya nade-drain ang lahat ng lakas at energy sa kanyang pangangatawan. Next is chronic physical health conditions. Long-term drug abuse can increase risk for numerous physical ailments and conditions, including heart disease, high blood pressure, stroke, high cholesterol, liver or kidney disease, chronic respiratory troubles, skin disorders, and insomnia. Ang mga ganitong uri ng karamdaman ay lumalala o di naman kaya ay tinataglay ng isang tao kapag siya ay nagtitake ng illegal drugs or ng addictive drugs kasi nawawala na siya sa control. Dahil nga sa patuloy-tuloy na pagtake niya nito, bumababa ang kanyang immune system at bukod pa doon ay lumalala ang kanyang kalusugan dahil nga sa pagbagsak ng kanyang immune system na nagiging dahilan din para magtaglay ng iba't ibang uri ng malalalang karamdaman. Ngayon, meron ding psychological and emotional symptoms. Nariyan ang abrupt changes in mood, kung saan ang chemical imbalances ng isang drug addict ay nararanasan niya, kagaya ng depression, anxiety, irritability, hostility, and paranoia na parang nanggagaling mula sa kung saan. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagiging ng addict, nagbabago-bago na yung mood niya, nagbabago-bago na yung pakiramdam niya, bigla na lang siyang nade-depress, bigla na lang siyang nalilito, bigla na lang siyang napapasabi ng kung ano-ano kasi hindi na niya malaman kung ano yung tumatakbo sa isipan niya due to the hallucinations, hallucinogens, depressants, narcotics, stimulants, repressants na nararamdaman niya sa kanyang katawan due to these drugs na tinitake niya. Next is decrease in ability to enjoy formerly pleasurable activities. Ang pagtitake ng droga, dahil nga ito ay nagkokos sa'yo ng high or ng desire, at tinatrigger nito ang dopamines sa isipan mo, nagkakaroon ka ng idea na napapasaya ka ng drugs na ito kahit hindi naman talaga. Dahil nagtitrigger ito sa brain system mo ng mga hormones na inaakala mong nagbibigay sa iyo ng happy thoughts. Gayunpaman, dahil ka sa inaakala mong pinapasaya ka ng mga droga na tinitake mo, nagiging dependent ka dito at dahil doon iniiwasan mo na yung mga dating bagay na talaga namang nagpapasaya sa iyo. Next is the rationalization and denial. Dito, masasabi na people addicted to drugs erect walls of denial to protect themselves from the truth and the attempts of loved ones to break through those walls. Kasi nga, nagiging addict ka na. Ito yung palaging sinasabi ng isang tao na, hindi naman ako addict, na hindi, kaya ko naman tong lagpasan, na kung kaya ko kayang huminto, hihinto ako, ayaw ko lang gawin. Ito yung pagsasabi ng isang tao na nasa kanya pa ang desisyon, na kaya niya pa ring pigilan ang adiksyon niya sa droga, na handa niyang iwanan ang mga opinyon na binibigay sa kanya ng tao na hindi na siya nakikinig kasi sa pananaw niya, kaya naman niyang tumigil kaya naman niya yung labanan, kaya naman yung pigilan pero hindi. Because then again, drug addiction is a chronic mental disease. Sa madaling salita, lagpas na ito sa kakayahan ng isang tao na pigilan na lang ito kasi gusto lang niya itong pigilan. It takes too much willpower and too much treatment para mapagaling ang isang tao na masyado nang napailalim sa drug addiction. Next is the stronger symptoms of mental illness.
In 2019, 49.2% of people with drug abuse problems also suffered from some form of mental illness. Ito ay mga mental disorders na maaring magpalala sa pagiging dependent nila sa droga. Halimbawa nito, kagaya ng nabanggit natin kanina sa abrupt changes in mood, kapag nagte-take ng droga ang isang tao, nagkakaroon siya ng depression or anxiety. At iniisip nila, wala akong maisip na paraan para masolusyonan ito. Wala akong maisip na paraan para matigil itong depression ko, itong anxiety ko. Alam ko na, magte-take ulit ako ng droga kasi baka pag tinake ko to, kakalma ako. Pag tinake ko to, sasaya ako. Kasi nga, meron tong depressant abilities, stimulant abilities, hallucinogens, narcotics. At pansamantala nga, napapatigil ito ang depression at ang anxiety ng isang tao. Pero, hindi niya napapansin na mas lalo lang siyang nagiging dependent doon sa droga. At kapag nawala na naman ang bisa nito, mas lalo lang lalala ang depression and anxiety na nararamdaman niya. Next is impulsivity. As time passes, drug addicts may lose their inhibitions and suffer from impaired judgment, which leads them to make rash and questionable decisions that may seem completely out of character. Dahil nagiging addict na nga ang isang tao, nawawala na siya ng kakayahan na mag-isip ng tama. Nawawala na siya ng kakayahan na magdesisyon ng tama. At dahil doon, nagkakaroon siya ng mga impulsive actions, kagaya ng pagnanakaw, pagsisinungaling, pagbebenta ng kung ano-ano, at pagkilos ng kung ano-ano para sa droga. Next is the feelings of guilt and shame. People with addictions often feel deeply ashamed because of their inability to stop using drugs, and they also feel guilty and about the pain and their behavior causes for their loved ones. Kasi, may mga tao na kapag nagtitake sila ng droga, at nalaman na nilang matagal na silang nagtitake, tsaka lang nila na-realize na hindi na nila kayang tumigil. At doon na nila ginugusto na talagang tumigil. Pero sa oras na subukan nilang gawin yun, sa kanila na-realize na hindi na nila magawa dahil nga masyado na silang nalulong. At ang mental illness na nadulot sa kanila ng pagtitake nila ng mga addictive drugs ay masyado nang nakapinsala sa kanilang physical and mental health. Dahil dito, natututo silang mahiya, nagtataglay sila ng kahihiyan at takot sa kanilang sarili dahil nalalaman nila na hindi na nga nila to kayang tanggalin, hindi na nila to kayang ipawalang bisa ng ganoon kadali. Finally, hallucinations and delusions. At the extreme edges of addiction, people who abuse drugs respectfully may begin to lose touch with themselves from the truth and the attempts of loved ones to break through those walls. Nawawalan din sila ng capability sa reality to the point where immediate medical intervention is required. Dito, sa huling part ng psychological and emotional symptoms ng isang drug addict, hindi na niya naiintindihan kung ano ang realidad. Dahil masyado na siyang nagtitake ng droga, hindi na naiintindihan ng isang drug addict kung ano nga ba ang totoo. Dito na siya nagsasabi ng, nandito kayo para patayin ako, no? Nandito kayo para saktan ako, no? Ano yun? May naririnig ako. Pero wala naman talaga siyang naririnig. Wala naman talagang gustong manakit sa kanya. Dito siya nakakagawa ng mga unethical and irrational actions and behavior kasi hindi na niya naiintindihan ang punto ng kanyang mga ginagawa dahil sa epekto ng drugs sa kanya. Pero nangyayari lang naman ito kapag ang isang drug addict ay nagtitake pa rin repeatedly ng kanyang addictive drugs at ayaw niya pa rin itong itigil. Ngayon, ano naman ang cause and effect ng drug addiction? Dahil napag-usapan na nga natin ang mga simptomas nito, saan naman ito nanggagaling? At ano ang nagiging epekto nito sa isang tao?
Cause and effect of drug addiction. There are, in fact, many reasons why some people turn to or start abusing drugs. And unfortunately, the consequences can be life-shattering. While every case is unique, there are general patterns that indicate why some people use drugs, how addiction develops, and the consequences of drug abuse. Ang mga ito ay nagkoko sa isang ang mga bagay na ito mula sa mga drugs na tinitake nila ay nagkokos sa kanila syempre ng mga pinsala kagaya na lang ng mga symptoms sa pinag-usapan natin kanina. Pero ang isang tao na nagtitake ng droga ay nakakaranas ng mga bagay na hindi saklaw o hindi naiintindihan ng mga tao hindi naman nagtitake nito. Kaya malinaw na kinakailangan mo munang alamin bakit sila nagtake ng droga, ng drugs, at bakit sila nauwi sa kinahahantungan nila ngayon. At ano nga bang mga eksaktong naging epekto nito sa mga taong nagtitake ng droga. Nandito ngayon ang causes and effects of drug addiction. Sa causes, nariyan ang biology, environment, and development. Sa biology, in genes, in combination with environmental factors, account for about half of persons' addiction vulnerability. Being male, African American, or having a mental illness can also increase a person's risk of progressing to addiction. Dito nangyayari ang mga bagay-bagay sa biology kapag masyado silang nakakaranas ng imbalance or irrational treatment dahil sa kanilang biological aspects. Dito papasok ang racism, sexism, pag-iinsulto sa katawan, body shaming, at iba pa. Siyempre, magtitake ng drugs ang mga tao na masyadong nahihirapan sa buhay at ang paraan lang nila para makalis sa buhay sa mga insulto, sa pananakit na binibigay sa kanila dahil sa kanilang itsura ay ang mag-take ng droga para makatakas sila sa realidad. Halimbawa, ang taba-taba naman ng isang to, ang payat-payat naman ng isang to, ang itim-itim naman ng isang to. Nasasaktan ngayon yung mga taong ito at dahil dito, gugustuhin na lang nila na umalis sa realidad kaysa naman masaktan sila sa mga patuloy-tuloy nilang naririnig. Nandito din ang environment, which when family, friends, and socio-economic status have a significant impact on a person's likelihood of development in addiction. Physical and sexual abuse, peer pressure, stress, and parental guidance can greatly affect the occurrence of substance abuse. Nagiging addict din ang isang tao dahil sa nasa paligid niya. Laging nagsisimula ang adiksyon hindi sa isipan ng tao, kundi sa nakapaligid sa isang tao. Kapag ang isang tao ay palagi-lagi na lang nakakaranas ng physical abuse, pananakit, pambubugbog, sexual abuse, panggagahasa, panghihipo, peer pressure, pampopwersa ng mga kaibigan, stress, anxiety, depression, maling pagtrato ng mga magulang, parental guidance, lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa mental health ng isang tao na siyang magtutulak sa kanya sa pag-take ng drugs. Lastly ay ang development. Although a person can become an addict at any age, the earlier substance use begins, the more likely it will escalate to serious addiction. Sa madaling salita, mas maagang mag-take ng droga ang isang bata, mas maagang mag-take ng pinagbabawal na bagay ang isang bata, mas lalo siyang na-addict doon. Kapag ang isang bata ay pinainom mo agad ng alak sa murang edad, paglaki niyan, magiging lasinggero yan. Bakit? Kasi nasanay na siya sa pag-inom nito. Pero pag ang isang tao, sa tamang gulang, doon lang siya uminom ng alak. Iinom lang siya ng alak kapag gusto niya.
at hindi siya magiging addict doon kasi hindi naman niya yun kinasanayan. At gayon din ang nangyayari sa droga. Pag nag-take ka ng droga sa murang edad, magiging addict ang taong yon panigurado paglaki. Dahil nasanay na siya sa pag-take ng droga sa murang edad. Next are the effects of drug addiction. Ito ang mga sumusunod ay bunga ng drug addiction na nararanasan ng isang tao. Damaged immune systems, cardiovascular conditions, nausea, liver overexertion or liver failure, seizures and strokes, widespread brain damage, at meron ding mga bagay na hindi physical, mga bagay na nakakaapekto lang sa pamumuhay ng isang tao dahil sa addiction niya, kagaya ng loss of employment, relationship loss, incarceration of pagtanggi ng mga tao sa kapaligiran niya, financial trouble, homelessness, and risky sexual behavior. Ang mga bagay na ito ay naidudulot ng pagtitake ng pinagbabawal o ng nakaadik na gamot. Kaya naman, hanggat maaga pa, ay mas mabuti na lumayo ang mga tao sa droga nang sa gayon ay hindi nila danasin ang mga bagay na napapaloob sa epekto ng pinagbabawal na gamot at hindi rin sila dumanas ng mga simptomas na maaari mong makuha sa pinagbabawal na gamot. At gayon din naman, nararapat din na itrato ng mga tao sa kapaligiran ang iba pang tao sa paligid nila nang sa gayon ay hindi nila matulak ang mga ito papunta sa buhay ng pinagbabawal na gamot. Iyon lamang po. Maraming salamat.